DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan natin mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola. Magandang umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 today, May 20, 2024. Kaya kasama natin Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning, pare. Good morning, good morning. Wala po si Jonathan, nasa Taiwan. Taiwan. Parang napanood ko YouTube sa Taiwan, yung mga legislators nila nagugulpihan, ano? Sapakan. Nagsasapakan. Mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, text line 0999-376-6768. Mapapanood din at mapapakinggan ang karambola sa Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus, Channel 27, sa GMA Afford the Box, Channel 25. Okay? Akyat baba nyo lang ho, mahahanap nyo yan. Maski hindi nyo memorize yung mga channel. Baga surfing. Good morning, Joel. Good morning. Galing ito sa Jensen itong aking katabi dito. Itong weekend. At naparusahan daw sila sa... Di lang ako. Daming mananakay sa... Naparusahan sila sa... Terminal 3. Maraming umangal po. At ibang terminal, lightning alert. Itong mga 2:00 ng hapon. The past few days, ganyan na nangyari. Kasi marami ako nakitang sa post sa FB at saka yung mga text na kumakalat, sobrang tagal daw nila naghihintay. Naghintay kami mga 1 oras at kalahati sa tarmac, sa malayo. Dahil wala namang tube. Wala namang gumagana yata ang tube sa NAI at Terminal 3. Merong gumagana pero karamihan sira. Yeah. So, ayos naman ako. I can take care of myself. Siyempre, nagbabasa ka, pwede na magbukas na internet. Pero may mga bata, tsaka may napansin ko mga senior citizen, tsaka PWD, hirap pala pag natagalan sa... Inconvenience sa kanila. Siyempre, yung mga bata, nag-iiyakan, gano'n. So, tapos yung medyo senior citizen o PWD,
gustong mag-CR or something, gano'n. Mahirap. Okay. Pero matagal, ewan ko. Ang akin naman kasi, parang Conrad, kung lightning alert, siguro, better safe than sorry na rin. Tama yun. Okay naman yung lightning alert Pero anong ginagawa ng mga airlines Sabay-sabay lahat. for the convenience of the passengers? Palagi naman may ganyan Meron sasabihin na natin, aberya sa airport. Meron bang SOP ang mga airlines? Meron bang ipinatutupad na reglamento ang ating mga authorities? Sino ba yan? Civil Aeronautics Board? O CAAP? O NIA? NAIA? MIA? Ang dami ng AA dyan CAA? Puro AA. Ano ba ang kanilang standards? Hindi ba, meron daw airline, maayos naman. Ang kanilang alaga sa mga pasahero pag meron mga ganyang aberya. Meron namang airline, walang pake. Binigyan ata ng biskwit at tubig ang mga pasahero. Ay, kami wala. Iyon na nga. Merong cup noodle pero bibilin mo. Tubig. Iyon na nga. Ano ang reglamento ng ating authorities? Pag may mga ganyan, palagi nangyayari yan. Lalo na ngayon, napakasikip ng airport natin. Di ba? Yung sinasabi mo yun, kung may tube yung mga yan, hindi na, kahit mayroon lightning, makakababa ang pasahero. Kaya lang kayo sa tube Kaya kayo naghintay dahil yung mga bus, kailangan red lightning. Bawal lumabas yung mga ground crew. Oo. Actually, that was just the beginning. Pero may mga lightning arrestor naman daw. Pero di ba lightning arrestor yung nakalagay na marami sa airport, lalo na yung airport. Kanya lang, ayaw nilang ipagsapalaran ang buhay nyo. Pero the whole point here, yung amin po dito sa Calambola, ano ang SOP? Standard Operating Procedure ng mga airlines kapag merong ganyan. Ano nga dapat explain kayo Wala naman reglamento. Hirap yung mga tao na May kaibigan ako. Ilan daw oras? 9 na oras ang hintay nila. Wow. Si Anton Sayo, umaangal. Ngayon, meron pong planong isara na raw yung Terminal 4. Dahil palalakihan yung Terminal 2. Pag nag-take over na raw yung San Miguel, by September 14, ilang buwan na lang yan, sisimulan na yung expansion ng Terminal 2. Okay. Pag natapos na yung Terminal 2, isasara naman. Ang expansion po niya papunta ron sa Philippine Village Hotel. Kung familiar kayo dyan, yan yung area ng Nayong Pilipino. Papunta ron, palalakihin yan Terminal 2. Tapos, yung isa namang papunta naman ng international cargo, papunta ng Terminal 1. Kumaga, pagdudugtungin ho yung Terminal 1 at Terminal 2. Yan yung Centennial Airport. Yung Centennial, doon sa kabila ng runway. Sa kabila ng runway. Yung walang kapag-apag-asa yun. Yan property na, yan yung, yan yung very controversial na terminal, yung Terminal 3. Doon po yan sa katabi ng Resorts World. Na kinuha yung property o area ng Air Force sa Pilitan. Sa Pilitan. So, ang sinasabi mo lang, dahil sa privatization na napanalunan ni Ginoong RSA, ng San Miguel. Yan ang game plan nila. Well, kasama yun sa terms. Yung expansion ng Terminal 2. So kasi po ngayon, hiwa-hiwala. Yung Terminal 4, yung mga domestic. Like Air Asia, I think, dyan no? Isasara na yan. Mawawala na ho yan. And how long it will take? Yan po expansion. That was my next question. Yan ang crucial dyan. Katagal yung ang tagal sa atin Yung north... Right to puy doon kanila na yung lupa Yung north-south commuter railway, makikita mo sa Facebook, ang dami mga nilalabas na computer-generated imagery. Yung commuter railway, yung MRT. Yung commuter, magmula Clark hanggang Calamba. Ang first phase po niyan Clark to Valenzuela. Ang ganda niyan sa panaginip. Well, sabi nila, it's progressing,
Pero ang dapat po niyan, 2019, tapos na yan eh. 2024 na ngayon. By the way, nabanggit Di matatapos. nabanggit mo lang yung commuter train kasi nasa balita ngayon, bad news, yung MRT-7 ni RSP din, delayed Right sa of way. Bulacan sa right-of-way issues ang tumama. Right of way. Niya, no? Talaga namang napakahirap magtayo ng infrastructure dito sa Metro Manila. Nagrereklamo daw yung mga LGU dahil meron daw kung saan yung mga stasyon. 14 stations daw yun eh. Hindi dapat doon. Yung parang hindi Masikip nila daw. masikip. So, kailangan mag-submit. Bakit hindi sila noon umangal Oo nga, ng bakit bago? ngayon? Kung kailan kaputukan ng trabaho at saka kayo mag-aangalan, katakot-takot na delay. So, mukhang pagbibigyan na daw ng DOTR. Ganun. At maghahanap nga sila Maghahanap ng na ibang bagong lugar. So, delay talaga yan. pero yung Lagro hanggang north, yung portion na yon, finishing touches na lang yon. Kasi gawa na ho yung release, gawa na yung mga wires and everything, finishing touches na yan. Mas mauna mag-ooperate yan. Yung papunta doon sa San Jose, yan ang problema pa ngayon. Meanwhile, nabalitaan ko, nalintikan na talaga yung extension naman ng MRT papuntang Cavite. Dahil yung hanggang doon sa SM, sukat, doon sa yung pinangako ni paring Ping Alfonso, Na ngayon na. ng LRMC na ngayon nasibak na siya, Na this year, tatakbo na. niwala yung stasyon. And here's my balita. Lumipat na Philippine Star doon, si Manang Ichu, Villanueva. Dahil hoping na matatakbo na Ang yun. business world, tinigil muna nila Miguel Belmonte paglipat. At dahil nagwewelga yung mga empleyado nila ng business world na halos lahat sila taga Quezon City, wala naman palang stasyon na tumatayo pa rin. Indefinitely, delayed din yung kanilang move there with Philippine Star. Hindi na raw po makahintay ang ating kababayan na may pumasok na ang San Miguel dyan. Ay, nako. Okay. But tama But ka, that bro. will not solve the Infrastructure problem. Seems to be slow sa atin. Magiging ano lang po, yung privatization, yung operations na NAIA, ang mangyayari lang dyan, magkakaroon ng convenience. Yeah. Dahil ang totoong problema ng Ninoy Aquino International Airport, iisa lamang po ang runway. Isa, And therefore, ano ang maximum na events na pwedeng gawin? Ayon dun sa terms of reference, maiaakyat daw ba nila ng hanggang 48 events. from 40? Yung landing at lipad. Landing at lipad. Yung 48, it's a tall order. Kasi iisa lang ang runway mo eh. Yung 40 nga ngayon, hirap na hirap eh. Di ba? Paano mo iaakyat sa 48? Management ng yung magandang Per hour, traffic, yung 40 traffic movements to 48 per hour. 48, grabe po yun. Sa isang minuto, ang reglamento, every 2 minutes minimum. Ibig sabihin, at least 2 minutes ang event. Kasi may vortex po yan eh. Paglipad ng eroplano, may iniiwanan niya na parang vortex. And therefore, hindi ka pwedeng lumipad o maglanding. Delikado. Dahil doon. Parang mahihigop yung... International law yan na practice. No? Reglamento po yan ng International Aviation. Every 2 minutes yun. O paano mo kung isa lang ang runway mo? O paano yun? Impossible yung sinasabi ng DOTR na yan. Na maiaakyat from 40 to 48. Baka naman delikado. Di ba? Right. Sa akin, di ba, mabuti na yan, safe. Nakita ko si paring Buchanko ng Philippine Star. Sumakay siya ng ibang airline pero papunta siyang Iloilo. Okay. Sabi niya, ang problema sa atin, bakit delayed yung mga flights? Ba't nagkakadugtong-dugtong? Depende sa airport. Yung bang 1:30 yung dapat lipad nyo, hindi nila alam kung kailan sila lilipad ngayon. Kasi yan, chain reaction na yan. Chain reaction yun. Oo, kasi hindi naman lahat sa NAIA eh. Pag meron kasing konting aberya, yun nga yung sinasabi ko sa iyo, ang target nila 40 events Yun na nga. per hour. Hindi naman nasusunod yun. Yun ang ibig. Pag meron na, naka-slot yan, naka-slot. Sobrang sinsin ng scheduling. Hindi naman nasusunod lagi yun. So, palagi may delay. Pag na-delay yan,
ano na po yung magbubuntis-buntis Sabi nga ni na paring chain para reaction. bang ibang sayang na sayang yung buong araw. Di nakatunga nga lang sila sa NAIA 3. Tapos sabi nga niya, delay is the name of the game here. He always Lahat has naman a turn of nadidelay. the phrase. So, yun ang kanya. Meron din kinalaman dyan kasi po, yung sikip nung scheduling natin, dyan ng events, yung arrival and yung landing and take-off ng mga aeroplano. Mahirap mag-schedule kung, yun nga 2 runway, hirap pa eh. Kaya yung bagong New Manila International Airport, privatization. 4 ang runway noon. At magkakalayo. So, sabay-sabay ang Are you talking events. about dito sa NAIA sa ano o yung sa Bulacan? Sa Bulacan nga, yung New Manila. 4. 4 ang runway noon. Yung sa NAIA po, habang hinihintay natin yung sa Bulacan, gagawa sila ng paraan para siguro tumaas-taas ang convenience ng mga pasahero. Kaya gagawa sila ng expansion ng Terminal 2. Kasi yun na lang ang space na available. Hindi ako, ito na lang ang tanong ko. Bakit pirming, ako hindi na ako nakatikim ng tube. Laging yung bus lagi ang sasakyan. Kasi yung mga Sabay, tube, ang lalayo reserve na para sa international flights. Ang hirap eh. Lalo na pag may madalang bata o mga PWD o iilan na nga lang ang gates. Hindi pa gumagana yung mga tube. Tapos yung Problema yun. yung walkalator natin, 100 meters lang yata. Hindi rin. Suya din daw yun eh. Hindi, umandar naman kahapon. Okay. Pero 100 meters, pagkatapos nun, tapos na. Doon sa Terminal 3. Oo, nakasakay ako ng walkalator. Sabi. Kaya pa. Ngayon, nag-announce na naman ng DOTR, meron pa daw pong 4 provincial airports na gagawin. Ililipat daw yung present airport dahil masikip na dyan at ililipat nila sa iba. So, binibili na raw po ng government yung mga properties. Ano-ano yan? Sa Masbate, sa Dumaguete. Dumaguete, yan yung Negros Oriental. Masbate, Siargao at Zamboanga. Okay. Okay? Yung airport sa Jensen, by the way, maganda. Ginaganahan na naman ng Aboitiz dito. Ang hindi daw maganda yung Lagindingin, yun sa Cagayan. Lagindingan? Oo, Cagayan. Hindi maganda. Maganda yun. Hindi, Galing ako dun. maganda yung lugar, yung malaking lugar. Pero yung actual... Yung terminal, well, sa kanilang volume, depende sa volume yan eh. Kung malaki-malaki na volume, it's easy to expand. Parang Cebu, oo. Oo, i-expand mo yan. Parang kumbaga, may abang na. Ayun, Yung runway, katabi ng lagi yan, dapat ang terminal nandun. Marami doon. maraming promising, ika nga. Pag nag-expand ang traffic, it's so easy to. Pero Hindi yan, naman international ipa-privatize airport. din yan, di ba? Di ba nga, Swiss challenge na? Challenge nga pala. Yan. Na in-entertain naman ng gobyerno. Billion-billion po yan. Ang isang airport, at least, halimbawa, yan sa Masbate, 8 billion. Yang sa Dumaguete, 17 billion. Yang sa, ano pa ba to? 17 billion, 8 billion. Mga ganyanan po ang presyo niyan eh. Airport, So, ang laki-laki ng ginagastos ng gobyerno. lucrative business ang airport. Hindi local. Hindi. You can, alam mo, regulated ang rates dyan. Ibig sabihin, walang jackpot dyan. But the surrounding real estate, marami kang magagawa. Pwede. Doon ang jackpot dyan sa real estate. Kasi po, lahat ng gumagamit ng airport, gusto nila mapalapit doon, lalo na yung mga cargo. Lalo na yung mga IT, yung mga chip, yan, hotels. Okay, airport hotels, meron nga sinasabing ganyan eh. Pero ang talagang jackpot dyan, yung cargo. But the operation of the airport itself, ano po yan? Long term yan. Kumbaga diesel yan. Hindi walang jackpot. Hindi ka mukha ng real estate na township. Ay, naku, jackpot ka dyan, bro. Jackpot. Yung pinuntahan mo, jackpot yun. Isusulat ko na lang, hindi ko na babanggitin dito sa...
Karambola. But just to congratulations sa Alcantara family, sa Alsons. It's nung pinuntahan ko yun last year, showroom show houses lang tsaka isang parang ditong yung sales office. Ngayon nagko-construction Ano ba ang gagawin nila daw? Parang commercial complex? Hindi. Middle class housing. Bungalow is about 3.7 million. Yung medyo 2-story for something million. Dating grazing land to, bro. Kasi katabi pa lang, makikita mo yung mga baka-baka. Pero property ng government siya. Again, kaya nga ayoko na i-discuss na lang dito. Paano napunta sa kanila yan? Well, government property yan eh. At the same time, they gave a fire station at police station sa LGU. So, Ngayon, pag binigyan mo ng fire station, sa yun na yung property. Again, hindi ko kabisado, bro, kung paano nangyari yun eh. Ayoko naman tanungin sa mga host ko. Simple lang. Impolite. Simple lang. Sa ordinaryong tao, kamukha ko, kapag government property, bigla napunta sa private sector, nagkaayusan. They're making the land profitable. Hindi kaya magandang sagot yun? Hindi ba pwedeng food production lang? Hindi lang yun. Hindi mo pwedeng mag-land bank sa sarili mong pera. Kumuha ka na sarili mo. That's like what UST did. Ang UST po, nagpunta sa nandun. Jensan. Bumili ng sariling lupa. Hindi inagaw yung lupa ng gobyerno. Yan ang maganda dyan. Ba't hindi nila pwedeng gawin yung ginawa? Bagay, yung mga UST, pare, may konsensya yan. Having said eto mga negosyating to. baka bawiin mo yan. Kasi ikaw, mahilig ka sa agribusiness food production. Alcantara, katabi nun, bro, tunay na lupa nila, yung kanilang aquaculture. Ba't hindi yun? Ganda, sir. This is providing really yung bangus, tsaka yung tilapia. Bakit kailangan pa nila yung government property? Meron pala sila sarili lupa. Hindi, yung sariling lupa pang aquaculture nga yun eh. Kaya dito sa kabila, tinignan ko yung mapa, sabi ko, naku, ito yung sinasabi ni Kong Jonathan Grazing Land. Laki Pinag-aawayan, nag-court case pa dyan. Court case pa yan. But we'll see. Ngayon po, nalaman na. Avia Land ang tawag doon. Sino ba ang nasa likod niyang privatization daw ng EDSA busway? Yung EDSA busway, yan po yung nasa gitna. Kakaiba sa buong mundo. Sa buong mundo, ang mga bus, ang mga public transport, pumapara po sa gilid ng kalsada. Di ba? Ang ating EDSA busway, nasa gitna ng highway. Para ka masumakay. Kailangan tumawid ka na, EDSA. Tawirin mo. Paanong pagtawid? Sa tulay. Yung tulay na yon ang sineservice po, mga istasyon. So, duplication yan. Yung istasyon ng MRT, 3, yung EDSA MRT, Istasyon din ng busway. Theoretically, dapat ang stasyon ng train, kakaiba yung stasyon ng yung hindi masaservisan, yung bus. In between. At saka every so many meters, meron pong bus stop. Okay? Yan ang yan ang city transport. Ganyan po ang kalakaran buong mundo. Kakaiba itong atin, nasa gitna yung busway. Bakit ginawa yan? It's a temporary band-aid solution. Panahon ng pandemic, by accident. Na marami pong masyadong matraffic, ginawa para tuloy-tuloy yung bus. Doon muna kayo sa gitna. Kasi pag nasa gilid sila, nagtatambay. Naghihintay ng pasahero. And that's causing the traffic. So, ang sinolusyon nila doon sa gitna. Nalaman na po sino naglalaway dyan sa busway na yan. Sino? Megawide Construction Corporation. Sila po ang nag-submit ng unsolicited proposal para sila daw mag-operate niyang busway. Privatization. Okay? Nakakapagtaka to. Megawide, that's not their core competency. They can do construction o yung infrastructure, pero to operate... yung Cebu Airport, di rin naman nila core competency yun. Nakuha nila yung Cebu Airport. Although binenta na nila ngayon. Pero may partner sila. Binenta na nila sa Aboitiz. Binenta na nila nasa... GMR, yung pong India, yung airport operator sa India, naging partner nitong Megawide. Diyan sa Cebu. Okay, pero binili na ngayon ng Aboitiz. Yung kanila Now, dito sa busway, sa busway,
nire-review na raw ng DOTR. Malapit na raw matapos yung review. Okay. Pero anong pinaka-terms of reference dyan? Wala nga eh. Gagawing electric ba yan? Lalagyan ng bagong Wala stasyon? sinasabi. Wala sinasabi. Basta may proposal Kasi sila. same lang dito. Tapos dapat pa nga bago stasyon man lang eh. Hindi, ang sa akin, ipa-privatize mo yan, temporary solution. Oo nga eh. Ang talaga solution po dyan, magkaroon ng rapid bus. Oh, yung rapid bus. Yung may release na sarili. Na electric yun eh. Naalala ko may. O kahit hindi electric. Hindi electric. Kahit hindi electric, basta nasa gilid. May sarili siyang ano. Yan nasa gitna. Ang dami mo sinaran. Ang dami mong sinara mo yung lane sa gitna. It's causing traffic. Baka kala nila. Walang... problema pa yung mga kaliwa kasi nandiyan yung bus o U-turn. Problema. Saka yun na nga, yung mga perme, may kotse o motorsiklo, pinapasok yun. Hindi ba? Lahat ba Tapos naman ng ang harang mo proposal, lang ng unsolicited proposal, kailangan entertainin ng DOTR? Di ba? From the start, alam naman natin yung busway na yan. It's a temporary solution. Kailangan mo po bang i-entertain pag may nag-submit ng unsolicited proposal? Kitang-kita na yung rito, yung laying down the predicate. Okay. Di ba nagkaroon ng mga study? Di ba naalala ko map? Ang Management Association of the Philippines. Oo. Raw, kailangan i-privatize and Paano everything. napasok ang Megawide dyan? Hindi naman... Sila pala yung Hindi naman Makati interesado. Business Club, sila- denizens, yung... Unsolicited proposal. Okay. Nire-review daw po ng PPP Center. Bakit i-entertainin mo yung... ako ba, pupusta ako, i-approve yan. Earlier this year, nakachilan ko si Ed sa Abedre sa isang watering hole sa Makati. Wala naman nabanggit na, they're into, yun nga, magbibid ng construction, ng township. Pero I didn't know na sakit ng ulo ng bus rin. Nire-review daw, pero ang sabi ng DOTR, ang bidding daw niyan, gagawin nila next year. Paano mong may schedule yung bidding kung nire-review mo pa yan? So, ibig sabihin, aprobado na yan. Kunwari lang yung review. Yan ang magandang dapat yung mga bit ng transport. Hindi, ang lumalabas dito, pag Jimmy Bautista yan, may private sector, gustong kunin yung isang project. Halimbawa, airport, Lagindingan. Gustong kunin, entertain agad, tapos bibigay agad. Bakit ganun tayo? Yan daw pong... Public-private sector partnership ang tawag dyan. Diba? They're working hand in hand to develop our infrastructure. Dyan yung rent-seeking lumalabas Ayan. Dyan yung regulatory capture Okay? Kailangan daw po bumili ng ayusin yan Okay? Bumili ng bus. Bibili ng bus, paano yung mga operator na nandyan? Tatanggalin nyo na. Monopoly na noong Megawide. Oo. Ganun ba? Ano sistema ang mangyayari dyan? Mawawala na yung mga bus operator dyan? Parang yung modernization din ng jeep. Hindi ba Mega World dyan? Baka Megawide. Okay, that's interesting. That's news. Ang Mega World involved doon sa NAIA. Sila ang kumbaga ang team leader na natalo. Team leader na natalo. Okay, 8:31 ng umaga dito sa Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ngayon, May 20. Good morning. 2024. Good morning ulit sa inyong lahat. Okay, si Paring Jonat po, ulitin natin, ay merong kailangan gawin. Nasa Taiwan ngayon. Ngayon, ang patapos na raw ang El Nino, sabi po yan ng Pag-asa, ng ating Weather Bureau Pag-asa. Ang papasok ngayon yung La Nina. Nako. By July daw po, matinding ulan. Hanggang Agosto, hanggang September pa. Okay? Patapos na itong El Nino, pero yung effect ng El Nino,
sa ating agriculture ay hindi pa natin nararamdaman. Okay? Hindi pa natin nararamdaman at ngayon, ito naman, puro tubig ang darating sa Dati atin. walang tubig, ngayon sobra-sobra naman. Okay? Malaki po ang ibinawas sa ulan nung El Nino. Ano nga yan tagtuyot, drought. Mahigit 40% daw po ang decrease. Ang rainfall naman, hindi daw nila ma-estimate kung gaano kalaki. Pero ang El Nino Task Force po, nag-meeting na sa Malacanang. Di ba, pare? Oo. Ewan ko lang kung anong pinagmitingan. Well, winawarningan ngayon kasi si Defense Secretary Gibo Teodoro, siya ang parang chair, di ba? Siya, chairman, bilang Winawarningan niya yung mga hoarder. bilang chairman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC po ang tawag niyan. Sila rin ang in charge dyan sa El Nino at La Nina. So, nag-meeting po kasama yung buong, ano po yan, interagency. Interagency yan. Department of Trade and Industry. Isa sa mga paborito Lalo na yan. natin nandyan. Tanggapan. Monitoring na naman daw ng prices ng commodities. Ayan ang delikado dyan. Commodities. So, hahabulin daw po o hulihin ng pamahalaan kung sino man yung mga hoarders and manipulators. Mananamantala by jacking up prices. Secretary Gibo, empty words po. Dahil ilang taon na nangyayari ang hoarding and manipulators. Paano nyo nasabi na ngayon dahil sa La Nina, mahuhuli nyo na yan? Puro empty words, warning. Ilang taon na nangyayari yan hoarding and price manipulation. All of a sudden, dahil nagsalita ang task force, matitigil na yan at mangyayari na, mahuhuli na. Boss, ilang taon na po nangyayari yan. Diba? Puro press release. Yung ating, yung pinakamamahal ni Parin Joel na speaker. Laman ng dyaryo, Speaker of the House, Martin Romualdez. Headline po, front page, ang lalaking photo, ng re-raid ng mga warehouses. May nangyari ba doon? Magkano ang bigas ngayon? 55, 58, 56. Meron daw 29 pesos sa kadiwa. Mangilan-ngilan nga lang yun. Yung ilan na nakakabili doon? Oo. Baka yan yung galing sa National Irrigation Administration. Yung contract farming nila. Oo, kaya 29, nabebenta nila. Matagal na po nilang pinangako yun. Okay yun. Pero ilang kilos lang yun. 100, parang ganun Milyong kilos, parang ganun. By the way, yung task force members pala nitong task force La Nina. La Nina? Kasama dito ay si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loisa. Patay. Agriculture Secretary Francis Chu Laurel. Health Secretary Teodoro Herbosa at National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisaca. So, interagency. Okay. Hindi Government will run after hoarders. Ilang taon nang problema yan All of a sudden, dahil nagsalita si Secretary Teodoro, mangyayari na yan? Let's see. Sana nga po mangyari yan. Pero ang problema dyan sa La Nina, yung effect ng El Nino mararamdaman na during the La Nina. Okay? So, anong measures ng government? Ito po, nakikita na agad. Sabi ng Department of Agriculture, ang ating production ng manok ay bumagsak. Okay? Diyan tayo magaling sa poultry. At ang manok ngayon, ang pinakamurang source ng protein para sa Pilipino. Bagsak ang production. Bagsak po ang drastic ang sinasabi. Inventaryo daw ng manok. Naku, mukhang pasakali na to. Sa bubukas yan for importation. Well, there you go, paring Conrad. Let me just stop you there. Yan nga ang ginawa ng gobyerno, di ba? Yung preemptive imports.
of rice and agricultural products. Reduced tariffs, di ba? Extension pala ng reduced tariffs. Ng Imported baboy. agricultural products. Okay. And simplified import procedures. So, yan ay makakatulong daw para wag magkaroon ng mga shortage. Matagal na nilang ginawa yan. Hindi nga, preemptive nga eh. Inunan nila. Noon, ginawa na nila yan. Okay? Ginawa na po nila yan. Bumababa presyo. Hindi nga eh. So, we're doing more of the same. But walang shortage. Ika nga ni Sir Joey Sarmiento. Joey Concepcion. Joey Concepcion. Ramon Concepcion. Ang sabi niya, may pagkain naman ah. Meron naman available. Mahal nga lang. Oo, okay. So, yan po ang magiging problema and it's gonna be a political volcano. Socio-political volcano. At issue sa eleksyon, darating na kampanya. Ay! Nakikinikinit ako na po yan. So ngayon, ang presidente nag-issue daw ng patakaran, ng tawag nito, rules, na ang gusto niya, mapabilis ang importation by using electronic pre-border invoicing para raw po mapabilis ang process ng imported products, lalo-lalo na pagkain. Sa customs yan. Computerization. Yung verification po, electronic invoicing, manggagaling doon sa kung saan na binibili. Yung mga imported, yan po nakalagay sa Administrative Order number 23. Okay? Sabi po ng PC, ng useless na PC. Useless. Para raw po mapabilis ang importasyon, lalo-lalo na ng pagkain. Okay. Yung electronic invoicing. Ba't yan ba ang problema? Well, yan ba problema natin sa, ang problema po natin sa pagkain hindi ba? Yung smuggling. Makakatulong ba yan sa smuggling? Sana? It will strengthen national security and safeguard consumer rights. And protect the environment against substandard and dangerous How? goods. Sana sinabi nyo kung paano. Okay? Sabi po nila kasi pag napabilis na yan, mas maraming pagkain na available sa market. Yan din ang sinabi nila noon Di ba? Yan din ang so we're doing more of the same. Ang policy pa rin po natin to solve our food crisis because of El Nino and the forthcoming El Nina. To import a lot, to import more. Paano po pabibilisin yung importation? Okay? Dahil magiging electronic na raw ang invoicing. Siguro makakatulong yan. Okay? But on the other hand, yung pong mga nag-i-import, mapapabilis ang kanilang process. Ang tingin nyo ba, agad-agad dadalhin nila sa market yan? Naging problema nga natin, hoarding Di ba? Dati, is that the problem, the real problem? Yan pong abala, yung naantala ang goods sa customs, maaaring ilang araw. Di ba? Pero that's not the real problem. Ang talagang problema po, shortage. Dahil sa bumababa ang production. Mababa ang production dahil sa El Nino, magkakaroon pa ng La Nina. So, aasa tayo sa importation. Pinabibilis yung importation. Okay? Ganyan na po ang nangyari noon. Na itong mga nakaraang taon. Kung ano-ano na nga move, measures para mapalakas, mapabilis, mapataas, mapalaki. Ang importation, hindi naman nangyayari bumababa ang presyo Meron pong kailangan siguro tignan din yun. It's not about the delays at the piers. Yun nangyayari pong pagtaas ng presyo ng pagkain. Parang pinalalabas nito ngayon ng bagong press release ng PCO. Niluluwagan ng BBM. Ang importation therefore,
yan ang ating solusyon. Meanwhile, yung ating mga magsasaka sana at fishermen, yan ang bigyan ng di ba, suporta o i-boost ang productivity sa ating mga... Matagal nang natin point yan, pare. Ang El Nino, totoo, maraming napinsala. Pero may mga areas na ayos pa rin sila. Bakit hindi binuhusan yung mga areas na yun? At gaya nga sinasabi lagi ni Kong Jonat, alam na rin natin kung ano yung mga areas na yun. Oo. Doon natin, yan, dito kayo. Yan La Nina, hindi naman po buong bigas. Pilipinas babahain Oo. Di yung mga hindi tinatamaan ng baha, buhusan ng yun, para tumaas ang production. Bakit ang ating mga measures from our task force, El Nino Task Force, pabilisin, pagandahin ang importation? Ay, iba. Yun ang hindi ko maintindihan. Pare, mali ka dyan. Hindi to task force La Nina o El Nino to. Ano yan? May bagong committee na pinakicreate tong administrative order. Ano yung committee? It will include the secretaries of the Departments of Agriculture, invoicing, Trade, Energy, Health, Environment, Natural Resources, and Information Communications Technology. Iba pang yan. Ano yan? Single Electronic Invoicing System. Kasama ang BOC Commissioner, Director General ng PIDEA. Para daw mapabilis ang inspection. Iba pa yan. Mapabilis ang inspection. Bakit meron na ba tayo inspection? Wala ba? Wala. Ano ba? Ini-inspection nila. Syempre. Well, ang nag-i-inspect, customs. Ang tinitignan doon kung tama ba yung declaration nyo. Kung yung ba sinabi yung declaration, 10 toneladang bigas. Yun nga ba yung nakalagay? Yun nga ba yung actual goods? Yun na po ang inspection. Verification, tinitingnan. Oo. Pero yung inspection process, doon sa customs, wala tayong inspection ng safety. Kung ayos nga ba yan, kung pagkain yan, kung hindi ba bulok yan. Ito nga, sinasabi namin sa inyo. Merong isang chicken importer dyan. Ang lakas-lakas mag-import. Pinapalitan lang yung balot para tanggalin yung expiry date. Hindi ho dumadahan ng sanitary inspection yun. So, ang inspection na sinasabi nila rito, yung titignan ng customs kung nagmamatch yung declaration nyo doon sa actual shipment. Oo. Yun lang ang mapapabilis dyan. Okay? Target to sa customs. Will that solve the problem of increasing prices of food? Para sinisisi po kasi ng mga importer lagi, customs. Hindi naman nila sinisisi yung sarili nila. Ang laki daw po... mali ang ika nga focus. Okay. Sabi po ng DA, bumagsak na ang inventaryo natin ng manok. Naku, sa akin, indikasyon yan. Na pakakawala ng importation ng manok. Na atat. Yung mga nag-i-import ng manok na yan. Sinabi rin po ng DA na bumababa na rin ang inventaryo natin ng baboy. Nako. Pare, mga pasakalyo na ata ito. Yung mga tipong pag nababasa ni paring Marlon Ronquillo dyan sa Pampanga, ay pinahasa na niya yung gulok niya. Kaya, papatayin nyo na naman kami. Okay. Kaming mga, pero magandang... baboy at manok. Aha. In a way po, kasi, yung La Nina na yan, baka maraming matutuwang congressman. Bakit? Yung mga pondo para sa Flood control. Mali pala ako, pare. Sinasabi ko noon, 230 billion. Ang budget for flood control projects this year. Okay. Nalaman ko po na 350 pala yan. Wow. A little less. 349 billion point something. So, 350 billion pala yan. With that kind of money, baka dapat 350 billion in 1 year. Yang alam niyo po, yung flood control projects na yan, for so many years, yan na ang naging equivalent nung mga pondong ni raid nila, tawag nito, para yung pork barrel scam. Okay.
Di ba? Dati yung mga countrywide, mga ganyan, yung mga pondo. Assistance. Mga yan. Fertilizer, gano'n? Kung ano-ano, fertilizer, yung mga sa agriculture. Ngayon po, ang pumalit dyan, yung flood control. Alam na yan sa business circles. Na yan na yung bagong source ng pork ng mga congressman. Kaya itong La Nina na to, pakakawalan na raw po ng Department of tawag nito, Public Works and Highways. 350 billion flood control projects to mitigate flood. Alam mo, either call it flood control or flood mitigation. Huwag mo nang dobling tawag. Flood control. It makes it more effective, pare, pag dinoble mo yan. Kinontrol mo na, minitigate mo. Handang-handa na raw pong ma-release yan. Yan po ba, masosolve yung problema natin sa pagkain? Ng flood control. Ng Yung baha. flood? Really? Masosolve. Tingin mo? Well, We're spending 350 billion laki. sa flood control. Tignan natin kung bababa ang main concern po ng public, palagi nakikita natin sa survey yan, ay yung pagkain, inflation ng food prices. Okay? Yung kanilang kabuhayan, Yan ang pinaka- employment. Hindi West Inflation, Philippine Sea, inflation. Oh, hindi Kain. at hindi flood. At hindi flood. Ilang taon na po yan, billion, hundreds of billions ang nilalagay natin sa flood control. Every year, nababalitaan natin, grabe ang baha. Paano kaya, saan kaya napupunta yung pera na yun sa flood control? Imbornal. O what? Ano, Tinataasan yung kalye. ganon? Oo, yun. Flood control na ba Flood yun? control yun. Ang problema doon sa flood control, Multipurpose, gymnasium. hindi naman flood control gagastusin para maitapon yung tubig ulan sa dagat. Okay. Hindi ba pwedeng yung gagastusin mo for flood control? Oo. Para to harvest rainwater, para maipon yung Impounding, sana. Yung Water flood. impounding area. imbes na bumaha sa mga bahay natin, nandun sila sa bukid, yung tubig, ma-manage natin yung rainwater para magamit natin sa food production. Kesa sa karamihan ng flood control kasi, di ba pare? Oo. Yung gagawa kayo halimbawa ng mga spillway, Parang, bypass or whatever. spillway o lalagyan ng dike, Para harangin. yung mga Which actually doesn't rivers, work. yung Oo, mga oo, waterways, yung puwersa po ng tubig, hindi nyo Para i-divert papunta sa dagat. ang El Nino damage, 6 billion na. So, ibig sabihin, maraming production, food production na nawala. So, makaka-apekto sa presyo yan. So, during the La Nina, malakas ang ulan, parang may pahiwatig na itong ating mga magigiting na government officials. Bumababa ang inventaryo ng baboy. Bumaba ang production ng manok. Pahiwatig na po yan na katakot-takot. Ito, merong measure to computerize yung invoicing. Digital na invoicing daw para mapadali. Mukhang papunta doon ang mga measures na. Pupunta doon ang solusyon sa importation. That side ba? Imbis na boosting production sa kabila. Ayun. Ano ba ang ginagawa naman natin para po yung local production ng pagkain during the La Nina, tumaas-taas, matulong-tulungan. Wala po tayo naririnig Puro importation pa rin na naririnig natin. Yung mga administrative order, yung paayusin niyang customs,
importation. Meron ba tayo naririnig tungkol sa mapataas sa production? Hindi naman lahat ng lugar, pare, tatamaan ng La Nina eh. Di ba? Kaya di yung mga hindi tatamaan, tulungan, buhusan. Okay. Para time sila, check. silang ika nga to make ng brand, yung Bawasan man lang bawasan. yung mawawalang production natin doon sa mga tatamaan. Ngayon, paano malalaman daw yung mga lugar na yon? Baka dyan nga pumapasok ang science eh. Di ba? Parang hindi ata nag-uusap yung mga Kita mo pare, kailangan pa nila magkaroon ng memorandum of understanding between government agencies. Magmula ngayon, magko-coordinate tayo. Ganun na sinasabi sa memorandum of understanding. What? Ibig mo sabihin, noon hindi kayo nagko-coordinate? Kailangan nyo pa magkaroon ng memorandum of understanding para magkausap-usap kayo, magkaintindihan kayo. Hindi ba dapat automatic yan? Hindi ba dapat kasama yan sa ginagawa? Yung memorandum of understanding, you must understand. Ayun. Is para may press release ka. Maya-announce sa tao na, ayan na, gagawin na namin to para sa inyo. Okay. Kunwari, may ginagawa tayo. Meanwhile, tuloy naman ang ayuda. Ayun. Ito nga, nakita ko si kaibigan natin si Baring Brian. Maya, sige, pag-usapan natin yan. sige. Break muna tayo. 9 o'clock ng umaga dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.